Hello guys, for today's video, magluluto tayo ng isa na namang gulay, yung ating ginisang munggo. Ayan guys, ito, nagisa lang ako dito ng ating bawang sibuyas. Ayan, pag medyo brown na siya, ilagyan natin ang kamatis. Itong gulay na to ang kinakaayawan ng may mga rayuma at gout. Kasi daw, inaatake sila pag ganitong gulay. Ito ba yun guys? Ito ba ay nakakapag-gout or kaya rayuma sa may mga sakit na ganoon? Ayan. At ito na guys, niligay ko na ang ating kamatis. Tatlong piraso ang ginamit ko dito para masarap ang ating gulay. Ayan guys, halu-haluin lang natin. Migus-migus lang natin yan, ng ganyan. At pag okay na, ilalagay na natin yung ating pata para ito ay maluto na rin. Ayan, ganyan lang yung aking paggisa sa ating gagawing gulay na munggo. Ayan, so ilang piraso lang dito ang aking ginamit na pata kasi kunti lang naman. So, gusto ko lang meron lang lasa ang ating gulay, ginisang munggo. Ayan guys, so hintayin lang natin ito na mag-brown ng konti at saka natin ito ililipat sa pressure cooker. At nilagyan ko rin ito guys ng ating paminta, durog na paminta ang aking nilagay dito. At ating pork cubes, ayan, isang piraso na pork cubes ang aking nilagay dito. Halu-haluin lang natin hanggang sa brown ng konti. Ayan. Ganyan lang ang pagluto ko dito guys sa ating gulay. Ayan, yung mga ayaw ng munggo, syempre, takot sila na magkaroon ng arthritis o kaya gout. Pero ito guys, isa sa gusto kong gulay, yung munggo. Kasi masustansya man ito guys. Takpan muna natin ang ating pata at pagkatapos yun guys, after 10 minutes lang yan inano ko. Ayan, binuksan ulit natin para makita natin kung ito ba ay okay na. Ayan, so medyo okay na siya. At nagba-brown na siya ng konti. Lalagyan natin ito ng asin at tubig, ng isang tasang tubig lang guys, o kaya kalahati lang kasi ililipat naman natin ito sa pressure cooker, saka natin ito lalagyan ng maraming tubig. Ayan guys, ganyan lang ang pagluto ko. At ito ay ililipat na natin sa ating pressure cooker at saka natin ito tatakpan at lutuin natin ito ng 20 to 25 minutes lang guys para malambot ang ating karne. Ayan lang, ganyan lang siya. At lalagyan natin ito ng tubig. Kalahati dito guys ang ating ilalagay na tubig. Kasi gusto ko yung maraming sabaw ang ating gulay na munggo. Masarap kasi maghigop lalo na pag maulan. Ayan. So gustong ko to lalo na pag meron tayong pritong isda, gaya ng galunggong, ganyan. O kaya yung ating daing na bangos. Ayan, masarap din dito guys na i-partner. Ayan, yung mga ayaw ng munggo at mayroong mga arthritis. Ayan, mga naniniwala sa ganon. Huwag kayong kumain. Huwag na lang kayong kumain kasi baka sumangkit pa ang iyong mga tuhod. Ayan na guys. At doon na guys, lutuin na natin ito around 20 to 25 minutes. Ayan, so then, after 20 minutes or 25 minutes, buksan natin. Pero ito guys, at paalala lang guys, wag bubuksan ito kapag ito ay mainit pa dahil kayo ay sasabugan ng takip or kaya yung bilog nito guys. So, ayan, binuksan na natin at ilalagay natin yung ating munggo. Ayan, pinalambot ko na yan para madali na lang lutuin ang ating munggo. Ating ginisang munggo. Ayan guys. So ito ay malapit nang maluto. Pakuluan lang natin ito. Yan, isang kulo lang guys.
At ito ay luto na. Ayan. So, hintayin lang natin kumulo. At ilalagay na natin yung ating sili haba. Ayan, pwede naman wala. Pero depende sa inyo guys kung ito ay lalagyan nyo. Ito lang ay optional. Ayan. So, ilalagay na rin natin ang ating gulay na malunggay at yung dahon ng sili na kinuha ko sa aming munting garden nila kuya. Ayan. At yung aking tanim dyan sa yung ating dahon ng sili. Ayan. Yung kay kuya naman, yung kanyang malunggay. Ayan. At ayan na. Ito ay luto na. Ayan guys. So, thank you for watching. Bye! Yummy, yummy!